Nay, aalis na po ako. Paalam ni Pepsi kay Nanay Mara at hinagan sa noo ang ina. Mag-iingat ka anak. Pilit na umunat mula sa inuupo ang wheelchair ang ginang at hinaplos ang mahaba at nakabagsak niyang buhok na medyo basa pa. Opo, Nay. Ang gamot at vitamins po ninyo na ibilin ko na kay Lucy kung anong oras kayo iinom. Kain po ng marami mamaya sa lunch, okay? Huwag mo akong alalahanin dito, anak. Si Lucy na ang bahala sa akin. Teka, anong oras ka kaya makakauwi mamaya? Ipapasa ko pa lang po itong requirements ko, Nay. Baka after lunch makauwi na ako. Sige po, tutuloy na ako. Nag-iwan siya ng magiliw ng ngiti at pinuntahan sa kusina si Lucy. Nadatnan niya itong nagpapatuyo ng mga pinggan na katatapos lamang nitong hugasan. Pinsang buo niya ang dalaga at gagagraduate lamang ng senior high school. Sa Naga, Cebu ito nakatira. Pero noong nakaraang 3 buwan ay nagkaroon ng landslide doon dahil sa pagmimina. Kasamang natabunan ng gumuhong bahay ang mga magulang nito. Nagkataon namang nasa bahay ito ng kaklase para gawin ng school project kaya ito nakaligtas. Mula noon ay sa kanila na ito tumira. Lucy, ikaw na bahala rito ha. Pipilitin ko makauwi agad. Dadaan na rin ako sa palengke mamaya. Sinilip muna ni Pepsi ang loob ng refrigerator habang nagsasalita. Sige po ate, ingat ka po. May gusto ka bang ipabili? Baka may kulang sa mga gamit mo. May sanitary pads ka pa ba? Isinara niya ang pinto ng ref. Yan nga po sana ang gusto kong ipabili sa inyo ate. Naubos na po kasi ang napkin ko nung huli kong monthly period. Sige, bibili ako. Ngumiti si Pepsi at tumalikod na paalis. Malaki ang pasasalamat niya at sa kanila napiling tumira ni Lucy. Ngayon ay pwede na siyang magtrabaho. Mula nang magtapos siya sa BS Biology ay 2 years lamang siyang nakapagtrabaho. Nag-resign siya dahil sa issue na kinasangkutan niya at natali sa pag-aalaga sa nanay niya. 5 taon na kasing baldado si Nanay Mara. Inatake ito sa high blood at nagkaroon ng matinding pinsala ang kaliwang parte ng katawan. Hindi sapat ang income niya para sa therapy kahit may pensyon ang tatay niyang minero noon na nasawi rin nang gumuho ang minahan. Pero magandang pasok ng bagong taon sa kanya. Tinawagan siya ng Lecadron Pharmaceutical. Pinababalik siya sa trabaho. Kabado siya. Ang issue kasi noon na kumaladkad sa pangalan niya ay may kinalaman sa dating CEO. May mga nachismis na sugar daddy niya ang CEO kaya siya nakapagtapos ng pag-aaral. Pilitin man niyang kumontra pero nasa record na scholar siya ng Lecadron Pharmaceutical. Saan tayo, miss? Tanong ng movie driver na kinomisyon niya para ihatid siya sa kanyang destinasyon. Lecadron Pharmaceutical po, kuya. Isinuot ni Pepsi ang helmet at umangkas sa motor nito. Mga kalahating oras ang biyahe patungo roon kung walang traffic. Pasilip-silip siya sa phone na bitbit niya lang. Hindi sinabi sa kanya kung appointment secretary pa rin ba ang assigned position niya. Pero handa naman siya kahit na ano ang posisyon na available. Kahit janitress pa, susunggaban niya. Malaki kasi magpasahod ng Lecadron, above minimum at may hazard pay pa. Magagamit niya yon para maituloy ang therapy ni Nanay Mara at nang ma-enjoy naman ito ang mga natitirang taon sa buhay nito. Sinapit niya ang LCP. Maaga pa pero may pila na sa labas. Pinakamalaking pharmaceutical ng bansa ang Lecadron. Halos weekly nagbubukas ng slot ang kumpanya para sa mga interesadong college graduates, gawa na rin ang expansion nito sa Southeast Asia. Good morning po, sir. Polite na bati ni Pepsi sa gwardya. Magandang umaga rin po, ma'am. Ako po si Pepsi Abellar, sir. Ipapasa ko po sana ngayon ang requirements ko. Tinawagan po ako ng isang araw ng HR. Ganoon po ba, ma'am? Pasok kayo rin sa loob. Iminwestra ng guard ang staff lounge. Sige, thank you po. Tumuloy siya sa loob at naupo sa L-shaped apple green sofa sa isang sulok. Halos kalalapat pa lamang ng puwet ni Pepsi nang marinig niya ang ingay mula sa loob ng bill area. Half ng partition ay gawa sa salamin kaya nakikita niya ang 3 personnel sa loob. Parehas na naka-uniforme ng dark blue at may face mask ang mga ito. Ano? Nag-resign si Alice? Tinig yun ng lalaki. Naglalakad ito palabas ng pintong may nakapaskil na for authorized personnel only. Gawin niyo ng paraan yan, kung hindi malalago tayo kay Silver. Pahabol pa nitong asik bago tuluyang tawirin ang pintuan. Napaunat si Pepsi sa pagkakaupo sa sofa nang maglanding sa kanya ang paningin nito. Miss, applicant ka ba? Tanong ng lalaking nakatayo sa may bungad ng pintuan palabas ng lounge. Opo, ipapasa ko pang requirements ko. Tumayo si Pepsi. Pepsi?
Sabi ng lalaki na nasa late 40s na ang edad, sabay silip nito mula sa pintuan ng opisinang nasa dulo. Come here and bring your documents. Tipid nang umiti si Pepsi at kumaripas patungo sa HR office. Ibinigay niya ang dalang brown envelope. Good morning po, Sir Jay. Kumusta ka naman? Buti at hindi ka pa nakakahanap ng bagong trabaho. Sinilip nito ang credentials na laman ng envelope. Tumango lang siya. You will be Silver's appointment secretary, Pepsi. Tinignan ko ang record mo nung nagtrabaho ka rito. Hopefully, you will perform well like the last time. Ibinigay ni Sir Jay sa kanya ang mamahaling tablet. Nandiyan na ang calendar of appointment and activities ni Silver para sa linggong to. Bumaba ka na ng basement parking at hintayin mo siya ron. May meeting siya ngayon sa labas. Okay po. Wala sa sariling usal ni Pepsi. Hindi niya akalain na mag-uumpisa na agad siya ngayon sa trabaho. Sa pagkakaalam niya, Silver Licadran is a medical chemist. Anak ito ng dating CEO na boss noon ni Pepsi. Noong nagtatrabaho pa siya rito, ay hindi niya nakitang pumupunta roon ng lalaki. Nagtapos ito ng kurso sa Amerika at doon na rin nag-practice. Hindi niya ma-picture out ngayon kung ano ang itsura ni Silver. Kasing bait kaya ito ng dati niyang boss? Lalo siyang kinakabahan. Para bang may mangyayaring kakaiba na hindi niya magugustuhan ng resulta. Hindi pa man din siya sumasabak sa trabaho pero heto at nag-overthink na siya agad. Samantala, kausap ni Silver sa cellphone ng ama na si Ulysses. Laman na naman ng usapan nila ang tungkol sa pag-aasawa niya. Noong 1 taon pa siya nito kinukulit at nirereto nito sa kanya ang anak ng isang kaibigan na nakilala nito sa fellowship seminar ng charismatic. Pupunta sa clinic si Pepsi. Accommodate her properly, understand? Alright, Dad. Don't worry. Get to know her. She's a good woman, Silver. Hindi na lamang niya kinontra ang ama. Wala siyang oras maghanap ng babaeng magugustuhan nito para maging manugang. Buti na rin ito ang pumili. Anyway, he can be civil with his wife-to-be. Love is out of the question. Parehas sila ng kanyang ama na hindi umaasa sa bagay na yon mula nang umalis ang kanyang ina at sumama sa ibang lalaki, kahit maayos naman ang trato ng daddy niya rito. Parehas din nilang inisip na baka nga dumarating talaga ang araw na nawawala na lang bigla ang pagmamahal sa puso ng tao. Maswerte ang iilan na kayang ilaban ng respeto at tiwalang natitira upang muling turuan ang sarili na mahalin ang piniling kabiyak. Iniwan ni Silver ang cellphone sa working table sa loob ng bedroom at nagtungo sa improvised kitchen. Gumawa siya ng sandwich para sa sarili at nagsalang ng beans sa coffee maker. 3-in-1 ang unit niya sa top floor ng Licadran Pharmaceutical. Buong palapag ang sakop niya. 2 taon na rin mula nang doon siya mamalagi. Nasa upland ang mansion nila at halos 1 oras din ang biyahe. Mas convenient siyang magstay sa Licadran dahil nakakapagtrabaho siya hanggang gusto niya at natututukan niya ang mga bagong gamot na ginagawa sa laboratory. 9 o'clock sharp ay nasa basement na si Silver. May coordination meeting siya ngayon sa labas kasama ang ilang personnel from DOH region. Nasa alarm niya yon. Good morning, sir. Kaagad siyang sinalubong ng driver niyang si Jacob. May naghihintay sa inyo sa loob ng sasakyan. Pinapunta raw siya ni Sir Jay. Tumango lang siya. Must be the woman my father wanted me to marry. Sinipat ni Silver ang oras sa suot na relos. I still have 1 hour before the meeting, Jacob. Unahin na natin ang RTC. Anya at pumasok na sa loob ng sasakyan. Good morning po. Utal na bati ng babaeng nakasiksik sa kabilang dulo ng backseat. Saglit lamang niya itong hinagod ng tingin at hinugot niya ang cellphone. Name? Malamig na tanong niya sa babae. Pepsi Abellier po. Kinalikot ni Silver ang cellphone at tinawagan ang legal consultant niya. Marcos, I need you to gather the personal data of Miss Pepsi Abellier. Send her documents to the RTC Branch 68 along with my personal information. Use my e-signature. Other related requirements are to be followed. Utos niya rito sa kabilang linya. This is noted, Doc. Can you patch me up whose judge is available at the court right now? Judge Morales, sir. Sagot ng abogado. Right, thanks. Ibinaba niya ang cellphone. Let's move out, Jacob. Utos niya sa driver. Sa kasalan din naman sila pupunta ng babaeng katabi. Bakit patatagalin pa niya? If this is one thing that gives joy to his father, he'll give way for it. Bumuga ng hangin si Silver at sinulya pa ng katabing dalaga. Maganda ito. May pagkasingkit at malantik ang piling mata. Natural ang makapal na mga kilay. Matangos ang ilong nito at hugis araw ang labi na pinatitingkad ng nag-aapoy na pula.
Nasa postura ng dalaga ang kumpiyansa sa sarili. Anyway, his father must be acquainted with this girl. Besides, that old man should know better how to be a good judge of character. Binawi ni Silver ang paningin at muling ipinukol sa labas ng bintana ng sasakyan. Habang si Pepsi ay napabuntong hininga, masyadong in-sync ang muka at sex appeal ni Silver. Guwapo at magnetic, nahihirapan siyang alisin ang titig rito. Halos makalimutan na niyang huminga at kumurap. Ang sarap pa sa ilong ng bango na nasasagap ng pang-amoy niya mula sa panlalaking cologne na sumisingaw sa katawan nito. Tumikim ang lalaki na halos magpaigtad kay Pepsi. Done examining me? May nakita ka bang kakaiba sa akin? Or maybe you're thinking I'm not worthy of your ideal. Am I? Tumingin ito sa kanya. Po? I'm sorry. Hindi ko... Napalunok na lang siya at kinilabutan. Huli na nang maproseso ng utak niya ang sinabi nito. I do? Ano yun? Sabi niya sa isip. Drop the formality. Magiging asawa kita. I need to at least see how you handle your confidence in front of my people soon. Pick up your guts. Do you hear me? Napamulagad si Pepsi. Tulala at natuyo ang lalamunan. Anong pinagsasasabi ng lalaking to? Tulirong sumulyap siya sa driver na nakasilip sa kanila mula sa rearview mirror. Pero wala rin siyang naapuhap sa blangkong mukha ni Jacob. At lalo pa siyang nabaghan nang sapitin nila ang RTC Branch 68. Kinalikot ng dalaga ang touch keypad. Wala sa record na ang RTC ang venue ng appointment ni Silver. Come on, let's get this done with. Apuran ng lalaki sa kanya. Aligagang bumaba ng sasakyan si Pepsi. Maayos niyang isinabit sa balikat ang bag at sumunod kay Silver. Mahaba ang bawat hakbang nito. Lakad-takbo ang ginawa niya para makasabay. Buti na lang at flat shoes ang isinuot niya. Kung nakatakong siya, baka kanina pa siyang gumulong sa sahig. Magandang umaga, Silver. Naghihintay na si Judge na ipaliwanag na rin ni Attorney Delgado ang tungkol sa status ng mga documents niyo. Sinalubong sila ng babaeng empleyado ng korte. Thank you for the assistance, Shandy. By the way, this is my bride, Pepsi Abellar. We will forward the documents soon as everything is ready. Hi, Pepsi. Nice to meet you. Finally, meron dumating para maitali na itong workaholic na doktor na to. Biro ng babae. Kumurap si Pepsi. Halos hindi na humihinga at hirap iproseso ng utak ang narinig. Bride? Siya? Bride ni Silver? Anong nangyayari? Appointment secretary at hindi bride ng lalaki ang ina-applyan niya. Paano siya naging bride nito? Diyos ko, maluloka ata siya sa mga nangyayari. Walang nabanggit si Sir Jay tungkol sa kasal na ito. At ano ba to? Laro o totoo? Excuse me, hindi siya nakakilos at nalunok na lamang ang pagtanggi nang hawakan siya ni Silver sa kanyang kamay at kinaladkad. Sumunod sila kay Shandy papasok sa loob ng courtroom. I asked Marcos to send you the preliminary documents needed for our wedding. Sabi ni Silver kay Shandy. Yes, he emailed a file a while ago. Don't worry, paboritong estudyante ka naman ni Judge dati. He will reconsider the urgency of this wedding, given your workload at the clinic. Alam na niya, you have no time to spare for dramatic rites. Pawis na si Pepsi habang nakikinig sa dalawa. Halos magiba ang dibdib niya sa sobrang kaba. Pakiramdam niya ay hihimatayin siya. Malinaw niyang narinig kanina ang sinabi ni Sir Jay. Appointment secretary ang trabaho niya. Paano na napunta siya sa ganitong sitwasyon? Gusto niyang magprotesta pero kung gagawin niya yon, tiyak mawawalan siya ng trabaho. At baka i-blacklist pa siya ni Silver sa lahat ng kumpanya na maaari niyang pasukan. Magiging tulad lang ito noon. Wait lang po, sir. Gusto niyo talaga akong pakasalan? Hindi po ito prank? Nilakasan na niya ang loob at tinanong ang kanyang boss. What do you think? Dadalhin ba kita rito kung ayaw ko? Napalunok si Pepsi. May tinatakasan bang ibang babae si Silver kaya ganito na lamang kaapurado na magpakasal kahit sa tulad niya na hindi naman ito kilala? Siguro nga ipalabas lang ito. Iisipin na lamang niyang pabor ito na ibinigay niya at pwede niyang singilin balang araw. Pero teka, wala naman sigurong honeymoon pagkatapos ng kasal. Pang-scapegoat lang naman ito, di ba? Wala nga silang mga dokumento. Hindi naman pwedeng ikasal na lang basta nang wala mga papeles. Tama, hindi seryoso ang kasal na to. Sasabay na lang muna siya sa Agos alang-alang sa trabaho niya. Malamang si Silver din ang mag-aasikaso sa annulment nila later. Grabe talaga ang mayayaman. Kayang paikutin ang proseso ng mga bagay-bagay ayon sa gusto ng mga ito. Hinamig ni Pepsi ang sarili at pumuslit pa saglit ng silip sa compact mirror na dala para tingnan ang muka. Hayes, namumutla siya.
Mabilisan siyang naglagay ng konting blush on at ng retouch ng lipstick. Halos mabilaukan siya ng laway nang mapansin si Silver na nakatingin sa kanya. Kumunot ang mga kilay nito at binawi ang tingin. Nagtaka siguro ito kung bakit siya nag-retouch. Baka inisip nitong nagmamaganda siya. Pagdating ng judge ay formal na nagsimula ang maiksing wedding rites. Ready-made naman ang vows kaya smooth lang ang ceremony. Masipag din sumagot si Silver. Halos hindi siya makahabol. Maya-maya ay nanumpa na sila. I promise to cherish you always, to honor and sustain you, in sickness and in health, in poverty and in wealth, and to be true to you in all things until death alone shall part us. Sabi ni Pepsi. With this ring, I, Silver Lecadran, take you, Pepsi Abellar, to be no other than yourself. I will respect your integrity and have faith in your abiding trust for me, through all our years and in all that life may bring us. Sumpa ni Silver. By the authority vested in me by the law, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Basbas ng judge. Natilihan si Pepsi. Merong kiss the bride? Kailangan pa ba yun? Pero nagsara na ang utak niya nang lumapat ang halik ni Silver sa kanyang labi. 2 seconds lang yata yun pero naiwan ang init ng labi nito na nagbigay ng kilabot sa buong katawan niya. Thank you, Judge. We will comply the rest of the documents as soon as possible. Kinamayan ni Silver ang hukom na malugod silang binati matapos nilang pumirma sa marriage certificate. Pangalan lang nilang dalawa ang naroon at ng judge. Malamang mamaya yun aayusin ng abogado kapag kumpleto na ang dokumento nila. Ang mahalaga lang muna ay pirma nila at pangalan. It's all right. I think that this is an emergency. Ako nang bahala. Mag-uusap na lang kami ng lawyer mo. Ikumusta mo ako sa iyong ama? Tumawag siya sa akin kanina lang. Masama raw ang pakiramdam niya. Dadalaw ako ron one of these days. Pumiksi ang kanang kilay ni Silver. Masama ang pakiramdam? Oh, okay, Judge. I will send your regards and good intention to him. Paano, tutuloy na kami. My lawyer will wait for the copy of marriage certificate. Hinawakan ng lalaki ang kamay ni Pepsi at tinunton na nila ang pintuan. Sir, sabihin niyo lang kung kailan ang annulment natin. Willing ako pumirma kaagad. Inosenteng sabi ng babae habang palabas sila ng RTC. Huminto sa paghakbang si Silver at tumingin sa asawa. What annulment are you talking about? Katatapos lang ng kasal natin, nag-iisip ka na agad na makipaghiwalay sa akin? Would you at least try to get along with me and make this marriage work? Kung hindi ka willing na magpakasal sa akin, hindi ka papayag sa alok ni Daddy, di ba? Ha? Pumayag ako sa alok ng daddy niyo? Hindi ko po nakausap ang daddy niyo, sir. Natigilan ang lalaki at gumalaw ang mga panga. Damn it. Napamura sa isip si Silver. Hindi ba si Pepsi ang babaeng sinabi ng kanyang ama? Hinugot ng lalaki ang cellphone at tinawagan si Ulysses. Dad, anong pangalan ng anak na kaibigan mo? Aburido niyang tanong. For Pete's sake, ibang babae pa yata ang pinakasalan niya. Ah, si Pepsi. Nakita na ba kayo? Nariyan na siya sa klinik. Anong apelido, Dad? Wait, Pepsi Alegado. Maria Pepsi Alegado. Darn it. Mali nga siya ng pinakasalan. Kasalanan din niya. Hindi siya gaanang particular sa name ng babaeng yon lalo na sa apelido. Bumuga ng hangin si Silver. Wala na siyang magagawa. Alright, Dad. I have something to explain to you later. Bye for now. Binaba niya ang phone at binalingan si Pepsi. I'm sorry. I mistook you for someone else. I will fix this soon. Sa ngayon, we have a meeting to catch up. Puntahan muna natin. Hinaplos niya ang ulo ng asawa. Nakaramdam siya ng awa sa babae. Kinaladkad niya ito sa RTC nang wala man lamang ideya. Kaya pala nag-atubili itong pumayag kanina. Ano man ang nagtulak dito para magpakasal sa kanya kahit kulang sa paliwanag, titiyakin niyang bibigyan ito ng sapat na compensation. Okay lang po, sir. Wala naman silang dokumento. Pwedeng kasal-kasalan lang yun, di ba? It's a real wedding. Pumirma tayo, di ba? To follow lang ang documents kasi kinukuha pa ni attorney ang sayo. Ho? Pero akala ko laro lang yun. Kung ganun, bakit hindi ko tumanggi at nagsalita? Kinaladkad niyo na po ako, sir eh. Saka akala ko part ng trabaho ko yun. Kakasimula ko pa lang today at ayaw ko namang masisante agad. Ito nga po pala ang schedule niyo ngayong araw. Binigay ito ni Sir Jay kanina. Ipinakita ni Pepsi ang Google Calendar of meetings ni Silver. So, you are my new appointment secretary? He asked. Halos matawa na siya. Although he finds her pleasing to be with, hindi lang kasi masarap sa mata ang mukha ni Pepsi. Ramdam din niya ang gaan ng ugali nito. Ako nga po, sir. Nung isang araw po ako tinawagan ni Sir Jay.
Dati na po ako nagtrabaho sa LCP pero nag-resign ako para alagaan si nanay. Scholar din po ako ng kumpanya niyo. Nagtapos ako ng BS Bio. Kung may problema po sa kasal natin kanina, saka na lang natin pag-usapan at ayusin. Iisipin ko na lang muna na parte yun ng job description ko. No need to rush it. Let's get to work first. Silver grabbed her hand and take her to the car waiting at the parking area. Ilang taon ka na pala, Pepsi? Taga rito ka ba talaga sa Cebu? Tanong ni Silver habang nasa biyahe sila. 27 na po, sir. Opo, taga rito talaga ako. Kayo, sir, ilang taon na po kayo? Hindi po nabanggit sa akin noon ng daddy nyo. Basta sabi lang niya may anak siya nag-aaral sa abroad. I'm 32. Tipid niyang sagot. Buong umaga silang nasa kaliwat ka ng meeting at tanghali na nang makabalik ng Lekadran. Pagdating doon ay hinarap naman ni Silver ang gamot na nakasalang sa lab para sa clinical trial, habang si Pepsi ay inasikaso ang sunod na mga appointment ni Silver. Alas 5 ng hapon ay nag-punch out na si Pepsi. Parang panaginip ang ganap ng unang araw niya sa trabaho. Nilikom niya ang bag at nag-check sa kanyang wallet. Dadaan pa siya ng mall para mag-grocery at baka sumaglit na rin ng wet market para bumili ng isda at gulay. Wait for me. I'll drive you home. Biglang pahayag ni Silver na kasalukuyang tinatapos sa pagpirma ang mga dokumentong hinati doon. Sasama kayo sa akin, sir? Nagtataka niyang tanong. Magpapaliwanag tayo sa mga magulang mo tungkol sa kasal natin kanina. Pag-uusapan na rin natin ang arrangement kung dun ka pa rin ba uuwi o lilipat ka sa bahay ko. Namilog ang ulo niya. Sir, seryoso po ba yung kasal natin? Akala ko kasi front lang yun dahil may gusto kong takasan. Saka wala naman po tayong dokumento. Wala akong gustong takasan. Like I said this morning, I mistook you for my bride instead of my new appointment secretary. But then, there's nothing we can do now. Things happen. We're married and I don't have any intention to break it off. At least man lang subukan natin, di ba? Kilalanin mo ako at ganoon din ang gagawin ko sa'yo. 3 months. After that, we will decide kung maghihiwalay tayo o itutuloy natin to. Okay? Besides, hindi ka na makakaurong dahil naibigay at naisubmit na pala mga documents natin. Nawindang siya at hindi niya ma-absorb ng maayos ang pinagsasabi nito. Bakit ganon? Para bang trial and error lang dito ang kasal? Hindi ba ito naniniwalang pagmamahal sa isa't isa ang tanging pundasyon para sa matagumpay na pagsasama ng dalawang tao? I know what you're thinking, Pepsi. I also believe that love and trust will go hand in hand in order for this marriage to work. Pwede naman natin gawin yun while knowing each other. You can set boundaries and I promise I will never cross the line. Especially stuff like sex, things related to that. Naku po, hinalikan niyo nga ako kanina rin sa courtroom nung kiss the bride. Bulalas niyang hindi nagbibiro. Natawa si Silver. Gusto mong mag-sorry ako? Kapag ginawa ko yun, para ko na rin sinabi na hindi masarap ang lips mo. Umusok ang mga pisngi niya at parang may balahimong kumiliti sa kanyang sikmura. Pati talampakan niya ay tila kinagat ng mga langgam. Pepsi, parehas na tayong nasa tamang edad para daanin pa sa gulo ang honest mistake na nangyari kanina. Although inaamin kong kasalanan ko lahat dahil hindi man lang kita pinagsalita at kinausap. Pero handa akong bigyan ka ng pagkakataon sa pagsasama natin. I hope you will find it in your heart to do the same. Pag-uusapan natin ng maayos, kasama ang pamilya natin. Pero kung talagang ayaw mo, I will respect your decision. Wala naman po ako sinabing ganoon. Ano lang... So gusto mo? Then, settled. Sasama ako sa bahay mo para makausap ang mga magulang mo. I will just finish these documents. Payroll to ng mga empleyado. He sounds like explaining. Tumango na lamang si Pepsi. Naupo siya sa corner sofa at nireview ang schedule bukas ni Silver mula sa tablet. Nag-check na rin siya sa job description niya. Madilim na nang bumiyahe sila pauwi na bahay ni na Pepsi sa Maharlika. Hindi na siya nakapag-grocery. Pagdating nila ng bahay ay kasalukuyang naghahanda ng hapunan si Lucy. Saglit pa itong natigilan nang makitang may kasama siyang pumasok sa maliit na sala. Half-concrete ang bahay nila. Ang second floor ay gawa sa kahoy. May bakod na gawa sa kawayan at may pinturang puti. Hindi naman masakit sa mata dahil nag-complement yon sa mga halaman sa bakuran. Magandang gabi po. Bati ni Silver kay Nanay Mara. Magandang gabi rin naman. Ngumiti ang ginang at tumingin kay Pepsi. Nay, dumukwang siya at nagmano sa magulang. Siya po si Mr. Silver Lekadran, Executive Director at may-ari ng Lekadran Medical Pharmaceutical. Narito ba ang papa mo, Pepsi? Tanong ng lalaki. Wala na si tatay. Minero siya at kasamang nabagsakan ng lupa nang gumuho ang minahan. Si Lucy nga pala, pinsan ko siya. Ulila na rin siya sa mga magulang. Dito na siya sa amin nakatira.
Tumango si Silver. I'm sorry about your father. Wala yun. Ngumiti ng tipid si Pepsi. Kumain muna tayo, mamaya na lang natin sabihin kay nanay ang tungkol sa pakay mo. Anyang iginiya ang lalaki patungo sa hapag habang itinulak naman ni Lucy ang wheelchair ni Nanay Mara. Pagkatapos kumain ay tinulungan muna ni Pepsi si Lucy sa pagliligpit at paglilinis ng kusina. Hinayaan niyang makapag-usap sina Silver at ang nanay niya. Naririnig naman niya ang pag-uusap ng mga ito. Nagkukwento ang lalaki tungkol sa pamilya nito. Para bang nilalatag muna nito kay Nanay Mara na ang pamilyang pinagmulan nito ay tipikal na hindi perpekto, pero nagsisikap na maging mabuting mamamayan at hindi sumusuway sa batas. Sa totoo lang ay na-appreciate yun ni Pepsi. Dito pa lamang ay nakikita na niya ang effort ni Silver. Although hindi pa talaga niya masabi kung ano nga ba ang tunay nitong motibo. Parang ang hirap kasing paniwalaan na ang gaya nitong matagumpay na chemist, isa sa nakatag na eligible bachelor ng bansa, bilyonaryo at may pangalan sa lipunan, ay basta na lang magkakamali sa pagpapakasal sa tulad niya. Hindi man lang ba nag-alburuto ang utak nito kanina nang matuklasang hindi pala siya ang dapat na pinakasalan nito? Meron bang ganon? Kung tutuusin ay hindi pa siya nito kilala. Wala man lang background check sa kanya? Ate, puntahan mo na sila, ako na bahala rito, sabi ni Lucy. Sige, magbibihis lang ako saglit. Kumaripas siya patungo sa kanyang kwarto at nagbihis ng pambahay. Maluwag yun na t-shirt at leggings. Paglabas niya ay matiim ang titig sa kanya ni Nanay Mara. May kutob siyang pinagtapat na ni Doc Silver ang tungkol sa kasal nila kanina. Halika rito anak. Tinawag siya ng ina. Humakbang siya at naupo sa mahabang sofa sa tabi ni Silver. Sinulyapan niya ang lalaki. Bahagya itong tumango. Sinabi na nga nito. Nagpaliwanag na si Silver tungkol sa kasal ninyo kanina. Pero gusto kong malaman kung sang-ayon ka makisama sa kanya anak. Tumingin siya kay Silver. 3 buwan di ba sir? Sige susubukan natin. Bahagyang umiti ang lalaki at tumango. Tatapatin ko na kayong dalawa bilang ina. Masakit sa akin na malamang na ikasal ang anak ko nang hindi ko man lang alam at wala ako para masaksihan yon. Kahit nauunawaan ko ang paliwanag mo, Silver, gusto ko pa rin na ipaglaban ang karapatan ko sa buhay ni Pepsi. Narito lang ako nakamasid sa inyong dalawa. Kapag nasaktan ng anak ko, hindi ako magdadalawang isip na bawiin siya at sisingilin kita sa pagkakamaling to. Kung hindi mo magawang panindigan ang responsibilidad mo. Basta mo na lamang siyang itinali nang hindi man lang binigyan ng pagkakataong tumanggi. Iginapos mo ang kalayaan niya nang wala ang kanyang pahintulot at hindi siya tinanong sa tamang paraan. Sisingilin kita sa lahat ng yan balang araw, oras na pinaiyak mo si Pepsi at nilagay mo sa alanganin ng damdamin ng anak ko. Mahabang tura ni Nanay Mara, maluha-luha. Hindi tuloy napigil ni Pepsi ang pagbukal ng luha sa mga mata. Nanay, hinawakan ni Silver ang kamay ng binan. Makakaasa po kayo. I will treat your daughter right. Thank you for giving me a chance to reconcile with my mistake. Naniniwala akong may mga bagay na ang kapalaran mismo ang nagdidikta at gumagawa ng paraan para mangyari. Gusto kong maniwala na ang kasal namin ni Pepsi ay nakatakda. Kaya sa halip na umiwas, gagawin ko kung ano ang tama at kung sakali mang paghihiwalayin kami, wala po akong pagsisisihan. Tumango si Nanay Mara. Pagkakatiwalaan kita, Silver. Mabuting babae ang anak ko at mapagmahal sa pamilya. Kahit salat kami sa yaman, pero ang pagkatao ng anak ko ay walang katumbas na halaga. Tratuhin mo lang siya ng tama. Naniniwala ako magtatagal ang pagsasama ninyo. Tumingin si Silver kay Pepsi at kinuha ang kamay ng babae. Banayad na pinisil. I will do that, nanay. He smiled. Nagustuhan ng pandinig ni Pepsi ang pagtawag nito ng nanay sa kanyang ina. Ngumiti siya ng matamis kahit naiiyak. Nang gabing yon ay hindi siya nakatulog. Naghintay siyang mag-usisa pa si Nanay Mara pero mukhang sapat na nga para sa kanyang ina ang paliwanag ni Silver. O mas tamang sabihin na ibinigay ng nanay niya ang tiwala nito ng buong buo sa lalaki. Indikasyon na pwede rin niyang ibigay ang tiwala niya na walang pag-aalinlangan. Nang mga sumunod na araw ay loaded sila sa laboratory. Buhos ang data analysis. May dagdag na research na kailangan gawin. Nag-focus ngayon ang Lecadran sa organic food supplement na ang origin ay manggagaling sa mga katutubong bulaklak na may medicinal properties. Doc, ang meeting para sa... Naudlot ang gustong sabihin ni Pepsi nang masumpungan ang matikas na lalaking pumasok sa pintuan ng main office ni Silver. Ang dati niyang boss, the retired military doctor Ulysses Lecadran, ang ama ni Silver.
May edad na ang lalaki pero hindi maikubli ang tikas lalo at may hawig ito kay Silver. Maamo ang bukas ng mukha nito pero sa likod ng alerto nitong mga mata ay nakakubli ang walang pingas na kapangyarihan. Good afternoon po, sir. Polite niyang bati. Hindi siya sigurado kung natatandaan pa siya nito. Maraming empleyado ang LCP at hindi naman siya espesyal para hindi dito makalimutan. Good afternoon. Tumango ito at may sumilay na maliit na ngiti sa sulok ng labi. Dumaan lang ako para kamustahin si Silver. Narito ba siya? Nasa lab pa po yata siya. Ako nga po pala si Pepsi Abellar. Nagpakilala siya at nag-alok ng kamay. The wife of my son. I also came to see you. Can we talk for a bit while I wait for Silver? Yes, sir. Dito po tayo. Iginiyan niya ito patungo sa couch. Coffee, sir? Alok niya sa biyanan. It's fine. Huwag ka na mag-abala. Kailan ka lilipat dun sa bahay? Nabigla si Pepsi sa tanong na yon. Hindi pa nga pala nila napag-uusapan muli ni Silver ang tungkol doon. Ayaw niyang iwan si Nanay Mara at Lucy, pero nakakahiya naman kung isasama niya ang dalawa roon sa bahay ni Silver. Gayong ang usapan nilang 3 buwan ay getting to know each other pa sila. Pag-uusapan po namin yan ni Silver. Okay lang ba sa'yo ang ora-oradang kasal na yon? I mean, hindi sa tumututol ako sa inyong dalawa ng anak ko. But I need to hear your honest opinion about my son. He's not a romantic person. Teenager pa lang siya nang iwanan kami ng mami niya para sa ibang lalaki. I saw how his beliefs about love crushed the moment his mother chose the other family. Kaya nawalan siya ng gana na manligaw at makipagrelasyon. Ako ang nagtulak sa kanya at siguro, narindi na siya sa akin kaya pinakasalan ka niya sa pag-aakalang ikaw ang anak ng kaibigan ko. Sir? Daddy, you can call me that, Iha. You're part of the family now. Wala akong intensyon na guluhin ang kasal ninyo ng anak ko. I just came to talk to you and clear some things about my son. Nakita na po ba sila ng bride-to-be sana niya? Hindi pa. Kamakailan ko lang din nakilala ang kaibigan ko at ang anak niya. Nagkita lang kami sa fellowship seminar. Mas matanda kay Silver ng 2 taon ng babaeng yun at isang dentista. Noong araw ng kasal niyo, tinawagan ko ang kaibigan ko na wag nang papuntahin ang anak niya sa klinik ni Silver. Hindi ko naman kasi alam na kinasal na pala kayo. I set up several women for a blind date with Silver, but none of them got his interest. Nagulat na lang ako nang tumawag siya the other day, telling me that he's married to a girl named Pepsi Abellar. Naalala agad kita. Naisip ko, hindi naman pala napasama ang anak ko. Kilala kita na mabuting tao noong nagtatrabaho ka pa sa akin. She fell silent for a moment. May ibig sabihin ba yon? Silver turned down several women but married her in an instant without even knowing who she is and her family background? Pwede na ba siyang maniwala na destiny nga ang gumagalaw sa pagitan nila para magtagpo ang kanilang mga landas? Pero anong naghihintay sa kanila sa dulo kung walang pag-ibig na namamagitan sa kasal nila? Pwede rin ba niyang iasa na lamang sa tadhana na tuturuan siya nitong mahalin ng kanyang asawa? Huwag ka mag-alala, Iha. Suportado ko kayong dalawa ni Silver. Kung meron kang hindi magustuhan sa anak ko, just be open para mapag-usapan ninyo ng maayos at hindi mauwi sa gulo. Proper communication is the foundation of trust. Piliin niyo lagi ang maging totoo sa isa't isa. At sana, Pepsi, tingnan mo rin kung anong pangit na bahagi sa pagkatao ng anak ko at subukan mong tanggapin yun. Opo, tatandaan ko po yan. Tumango siya at ngumiti ng magiliw. Isa siguro sa ingredients ng kapalaran ang pagkakaroon ng mga magulang gaya ng nanay niya at ng daddy ni Silver. Mukhang naging mabait ang kanilang mga ninuno noon kaya biniyayaan sila ng mga magulang na mapagmahal at maunawain. Pagbalik ni Silver ng opisina nito ay nagpaalam siyang lumabas at bumaba ng cafeteria para bigyan ng espasyo ang mag-ama na mag-usap ng masinsinan. Tama lang din dahil break time niya. Binaon niya ang tablet habang nagmimerienda at inaayos ang schedule of activities ni Silver na nakatala sa Google Calendar nito. Napansin niyang may ilang araw na blanko. Nag-check siya noong nakaraang buwan. Loaded ang schedule nito last month. Bakit ngayong buwan na ito ay may blanko? Meron ba siyang nakaligtaan? Itatanong na lang niya mamaya. Tumunog ang cellphone niya. Notification ng chat galing sa kanyang asawa. Return to the office if you're done with your snacks. Basa niya sa text nito. Nag-reply ng thumbs up si Pepsi. Nakaalis na siguro si Daddy Ulysses. Inubos niya ang juice at tumayo. Bumalik siya ng opisina ng asawa. Wala na nga roon ang biyanan niya. Sinulyapan siya saglit ni Silver nang maramdaman ang pagdating niya. Narito ka na. Nagtanong nga pala si Dad kung kailan ka lilipat dun sa bahay. Nagkausap na ba kayo ni Nanay? Silver asked while she's preparing some documents for his signature.
Nilingon niya ang lalaki. Hindi pa, sir. Isama natin sila ng pinsan mo. Also, drop the sir kapag tayo lang dalawang magkasama. We're married. Okay, Silver. Pero about kay nanay, baka hindi siya pumayag. Ayaw niyang iwan ang bahay namin dahil naroon ang lahat ng alaala ni tatay. Isa pa, nahihiya rin yun sa inyong mag-ama. Pwede naman bumisita sa bahay niyo once or twice a week. Wala rin siyang dapat ikahiya. Family na tayo. Sige, kukumbinsihin ko siya. Pero hindi ka ba talaga nabibigla? 3 months contract lang naman ang usapan natin. Nakakahiya sa daddy mo. Malay mo yung 3 months humaba pa. Di ba nga sabi ko, subukan natin? Okay, kung yan ang gusto mo. Thank you. I will hire a private nurse for Nanay Mara. Papag-aralin din natin si Lucy. Anong program ba sa Kaddish ang gusto niyang kunin? Gusto niyang mag-nurse. May pagsuyong tumitig siya sa doktor matapos ilapag sa desk nito ang documents. That's a good choice. No worries, I got your back, okay? Kapalit yun ng pagkakaladkad ko sa iyo sa sitwasyong to. Salamat talaga. Sobrang na-appreciate niya ang mga sinabi nito at ang gusto nitong gawin para kina Nanay Mara at Lucy. Pero naisip din niya, bukod sa kabayaran sa maling kasal, bahagi kaya yun ang hangarin nitong makilala siyang mabuti? Siya kaya, ano ang pwede niyang gawin at ibigay sa lalaki? Nasa mga kamay na nito ang lahat. Tama, ang pagmamahal siguro at tiwala na tinangay ng ina nito. Kaya ba niyang ibalik? Dok, pwede ba ako magtanong? Alin lang ang ani Pepsi. Lumapit siya sa table nito. About what? Tungkol sa mami mo. Pero okay lang kung ayaw mong pag-usapan siya. It's fine. Matagal na yun. What I have experienced was tough. Pero nalagpasan namin yun ni Dad. I also learned not to blame anyone. Kahit si Mommy, hindi ko sinisi. I realized later that her choice might be the best for the other family she chose. May sakit ang half-sister ko at kailangan siya ron. Huminto ito saglit sa ginagawa na tila ba may inaalala saka nagpatuloy muling magsalita. Ang hindi ko lang maintindihan ay yung tendency na mawawala ang pagmamahal. Kung possible ba yun, oras na maramdaman mo na. Nakakatakot isipin. Kung bigla pa lang mawawala, hindi mo na lang sana naramdaman pa, di ba? Kasi sasaktan mo lang ng husto ang taong minsan mong minahal at patuloy na nagmamahal sa'yo, kahit ikaw ay wala nang nararamdaman. O baka hindi mo lang napangalagaan ang damdaming yun at hindi mo sinubukang protektahan para manatili sa iyong puso. Napalunok si Pepsi. Hindi niya alam kung bakit parang dinukot sa loob ang puso niya at piniga. Ramdam niya ang kirot sa bawat salita ni Silver. Ikinurap niya ang mga matang nanlalabo sa pagbalong ng luha. Umangat ang palad niya at inabot ang panga ng lalaki. Marahang hinaplos. Tuluyang natigil sa pagpirma sa mga dokumento si Silver at tumitig sa kanya. Ilang segundo ring magkahinang ang mga mata nila. Walang salita, tanging katahimikan. Pero na mga sandaling yon, dama nilang pareho ang nagtatagpong hangarin. Tumikhim si Pepsi. Sir Silver, bakit parang ang lalim ng hugot niyo? Pagbibiro niya para pangitiin to. Aware ka naman na broken family ako, di ba? Kaya siguro ganun ako kalalim magsalita. Oo nga po, muntik na nga akong malunod eh. Natawa ito ng bahagya. Palabiro ka pala, Pepsi. Opo, minsan. Oh, bakit may po at opo at sir na naman? May mag-asawa bang nagtatawagan na ganyan? Oo, tayo. Silly. Kapag tinawag mo pa akong sir at nagkuka pa sa akin, hahalikan ulit kita. Gusto mo? Si Silver naman, hindi na mabiro. Bawi agad niyang napapangiti. Then sundin mo ang sinabi ko. We will work our marriage out, okay? Utos ba yan o obligasyon? Tinitigan siya nito ng masuyo, sabay ngiti ng matamis. Bigla namang lumakas ang tibok ng puso niya sa paraan ng titig nito. Hindi utos yun, kundi desisyon, Pepsi. Sabi ko nga, we will work our marriage out. Sisikapin nating bigyan ng matibay na pundasyon ng pagsasama natin. Subukan natin ng subukan hanggang sa matutunan nating mahalin ang isa't isa at hindi hahayaang mawala ang pagmamahal na mabubuo natin. Salamat. Mula na maghiwalay si Mom and Dad, hindi ko na alam kung maniniwala pa ba ako sa pagmamahal. Pero wala namang mawawala kung susubukan. Mahinang katok sa pinto ang nagpahinto sa kanilang usapan. Binawi ni Silver ang paningin at tumikhim. Si Pepsi naman ay pumihit at bumalik sa kanyang table. Pumasok doon sa office ang isa sa mga staff mula sa finance section at naghatid din ng mga dokumento. Umalis din ito agad. Pepsi, natatandaan ka nga pala ni Dad. Sinabi ko sa kanya na nagtrabaho ka rito noon. Nabanggit ko rin na scholar ka ng klinik. Ani Silver nang maiwan silang muli sa opisina. Tarantang nilingon ni Pepsi ang lalaki. Nag-resign ako kasi nagkaroon ng issue dati na sugar daddy ko raw siya. Kabado ang kanyang tono.
Tumawa si Silver. From sugar daddy to biyanan? Ang pangit pakinggan ng biro mo ah. Tumikhim ito at seryosong tumitig sa kanya. Dad said you're a good girl. Sa natatandaan niya, hardworking ka at fast learner. Efficient ka sa trabaho mo. He wanted to stop you before from quitting your job. Pero nakita raw niyang masyado ka ng stress at kailangan mo ng break sa trabaho. Hindi rin niya gusto na hinuhusgahan ka ng kapwa-empleyado kahit na wala ka namang ginagawang masama. Tumango siya at tipid ng humiti. Kung nagstay siya noon, mas dalawig pa ang issue. Natanggal din naman sa klinik ang empleyadong nagpakalat ng chismis. Parang yun na lamang din ang hustisyang nakuha niya. Oo nga pala, Silver. Bakit may bakante sa calendar of appointment mo? Nag-check kasi ako. Last week lang loaded naman. Pag-iiba niya sa usapan. I need to spend time with you. Those empty spaces in my calendars will be our bonding time as husband and wife. Ikaw na mag-isip ko anong gusto mong gawin. Pwede tayong mag-camping, mag-beach, or mag-gym. He suggested. Lumawak pa ang kanyang ngiti. Bigla siyang na-excite. Willing nga talaga si Silver magbukas ng pagkakataon para mas makilala pa nila ang isa't isa. Responsable itong lalaki at alam niyang mapagkakatiwalaan din ito. Tama ang ama nito. Dapat niyang pagkatiwalaan ang anak nito at kilalaning mabuti. Sige, pero bago yun, kakausapin ko muna ulit si Nanay at Lucy para isama sa paglipat sa inyo. Sagot niya sa lalaki. Thank you. Pag-uwi ng bahay, kinausap nga niya ang kanyang ina at pinsan tungkol sa paglipat. 3 buwan lamang naman. Kung sakaling magpatuloy sila sa pagsasamang mag-asawa, tiyak naman na hindi na rin aalis sa tabi niya ang ina. Nang linggong yun ay lumipat ang buong pamilya ni Pepsi sa bahay ni Silver. Pumayag ito matapos niyang sabihin na may balak siyang i-renovate ang parte ng bahay na medyo marupok na, partikular sa gawin ng kusina nila. Hindi na ito nagtanong kung saan siya kumuha ng pera. Baka inisip agad nito na galing yun sa mayaman niyang mister. Ate, ang ganda po rito. Ang sarap sa mata at sa pakiramdam. Natutuwang bulalas ni Lucy habang nasa balkonahe sila ng bahay ni na Silver at nakatunghay sila sa maberdeng tanawin sa ibaba. Hindi tipikal ang Lecadron Mansion na nasa upland area. Kombinasyon yon ng traditional Roman structure at modern architecture. May 4 na palapag at malawak na bakuran. Imbes na concrete walls ang bakod, mga halaman at fruit-bearing trees ang nasa perimeter ng lupain. Ang malawak na area sa likod ay flower farm. Nakalatag doon ang taniman ng sari-saring native flowers. Makabubuti sa kalusugan ni Nanay, di ba? Mamaya papasyal ako rin sa flower farms. Tumango ang kanyang pinsan. Sasama ako, ate. Sige, halika, puntahan natin si Nanay. Nasa sala si Nanay Mara, kausap ang kanyang binan. Narinig niyang nagpapaliwanag si Daddy Ulysses tungkol sa ora-oradang kasal nila ni Silver. Parehas talaga ang mag-ama, responsable at may paninindigan sa bawat desisyon at aksyon ng mga ito, lalo na kung sa tingin ng mga ito ay naabala ang ibang tao. Bagay na mas ikinahanga niya sa asawa. Parang ang siya pang unang mahuhulog ang loob sa mister niya dahil sa taglay nitong kabutihan. Nasasanay na rin siya na lagi itong kasama at kausap. Pero naisip niya na sana ay pareho sila nito ng damdamin. Mas masaya siguro yon. Lucy, napag-isipan mo na ba yung alok ni Doc Silver na pag-aralin ka sa college? Tanong niya sa dalaga habang naglalakad silang mapinsan. Opo ate, gusto kong maging pharmacist at magtrabaho roon sa Lecadron balang araw. Ngumiti si Pepsi nang matanaw si Silver na lumabas galing sa study room. Ihanda mo ng credentials mo para makapag-enroll ka sa susunod na school year. Kami ni Silver ang bahala sa'yo. Matutupad ang pangarap mo. Sabi niya kay Lucy. Salamat po talaga ate. Pagbubutihin ko po ang pag-aaral ko. Pangako. Sabay-sabay silang 3 na lumapit sa kanyang ina at binan. Oo nga pala wife. Naisip kong baka gusto mong maging June bride. Pahayag ni Silver. Lumakas naman ang tibok ng puso niya sa pagtawag nito ng wife sa kanya. First time niya yung narinig rito. Masarap sa pandinig. Masaya sa puso. Anak, napag-usapan namin ang kasal ninyo sa simbahan pagkatapos ng 3 buwang preparations. Sabi ni Nanay Mara. Pero kasal na po kami, Nanay. Mas mainam na ikasal ulit kayo sa simbahan, Iha. Para makadalo na rin kami ni Balae. Sinolo niyo ni Silver ang biglaan yung kasal eh. Singit ng ama ni Silver. Tama si Nanay at Dad wife. Deserve mong maglakad sa altar at mabigyan ng magkarbong wedding. Nakangiting ani Silver. Hindi nakahuma si Pepsi. Ang 3 buwan na usapan nila ni Silver para kilalanin ng isa't isa ay magiging paghahanda pala para sa church wedding nila. Napangiti na lamang siya at tumango.
Wala namang rason para tumutol kung nakikita niyang nagsisikap si Silver na mag-workout ang pagsasama nila. I think the food is ready. Let's go and eat. Nagyaya na ang biyenan ni Pepsi. Masiglang lumapit si Lucy kay Nanay Mara para itulak ang wheelchair, pero naunahan ito ni Silver. Nakangiting bumuntot siya sa asawa habang tulak-tulak nito ang silyang degulong. Ang lapad ng likod nito, ang tibay pagmasdan ng mga balikat at ang lakas tingnan ng mga braso pababa sa kamay. Sobrang tangkad pa. Ano kayang pangit sa pagkatao nito? Gusto niyang makita pero wala pa siyang nasisilip. Humagigig si Pepsi at muntik ng matalisod nang lumingon sa kanya si Silver. Matiim ang titing nito pero may kislap ng ngiti sa mga mata. Pagkatapos kumain ay lumabas ng backyard si Pepsi at tinanaw ang flower farm. Lumapit sa kanya si Silver at ibinigay ang baso na may wine. Try this, sabi ng lalaki. Kinuha niya ang baso at nilanghap muna ang aroma ng wine. May tamis at anghang sa amoy na nanunuod sa kanyang ilong. I have arranged a physical and occupational therapist for Nanay Mara. Pupunta sila rito bukas para ma-evaluate ang kanyang condition. Thank you, Doc. Wala pang 3 buwan pero ang dami ko na agad utang sa'yo. Ang dami mong naitulong sa amin. Bakit hindi natin gawing 3 taon? Medyo dehado ako sa 3 buwan eh. Pareha silang natawa. Huwag ka nang mahiya, Doc. Kung gusto mo 3 dekada na lang. Eh kung habang buhay na lang kaya? Walang kaso sa akin. Wala naman akong sabit. Dalagang-dalaga ako nung kinaladkad mo ako sa kasal natin. Ikaw ba? Sure ka nakakayanin mong tumagal ang pagsasama natin? Wala rin akong sabit, kaya bakit hindi? Pero mas masaya siguro kung magka-baby tayo. Baby, Doc? Natawa ito. Biro lang. May kasunduan tayo na walang sex, diba? Hindi ko nakakalimutan yun. Willing naman ako maghintay hanggang sa maging handa ka. Oo nga, pero pwede rin namang mabago ang kasunduan, Doc. Really? Game mo ko riyan. Alam kong atat na rin si nanay at dad na magkapo. Nagtuloy-tuloy ang kwentuhan nila hanggang gabi sa loob ng kwarto nila. Umawat lang sila nang magpaalam siya kay Silver na magsha-shower na. Pagkatapos niyang maligo ay nadatnan niya ang lalaki na nagpo-push up sa carpeted na sahig sa ibaba ng kama. Wala itong pang itaas. Kitang-kita tuloy niya ang namumutok nitong muscles. Anong ginagawa mo? Tanong niyang napapaantanda. I'm practicing. Magtuturok tayo ng vitamins ngayon, wife. Pampataba ng uterus mo. Kumindot ang lalaki. Ngumiti pa ng nakakaloko. Napalunok si Pepsi. At kailangan mo talaga mag-push up muna bago magturok? Basic yun. Pampahaba ng stamina ng karayom ko. Muli itong kumindat habang pigil-pigil ang tawa. Talaga ba ngayon tayo magtuturok? Kailangan na. Pagkatapos ng exposure mo sa kasal natin, kailangan na ng uterus mo ng vaccine, wifey. Sabi mo nga, pwede naman nating baguhin ang kasunduan, di ba? Kaya gawin na agad natin para makarami tayo. Lalo pang sumidhi sa mga mata ni Silver ang aliw at ngiti na pinipigilan nitong wag bumaba sa labi. Ay, pwede bang... Nalunok niya ang mga salita nang saklutin siya ng doktor sa balakang at sinarahan ng halik ang kanyang bibig. Napahingal siya nang pakawalan nito saglit para makahigop ng hangin. Umiikot pa ang kiliti sa buong sistema niya nang ibuwal siya ng doktor sa kama at kinubabawan. Noon, hindi niya maintindihan ang sinasabing gutom na dulot ng laman. Ngayon ay nararanasan na niya at hindi niya alam kung paano kontrolin ang sarili. Naiinis siya pero gusto niya ang pakiramdam. Naaawa siya sa katawan niya na dinaig ang tigang na desyertong naghuhumiyaw ng ulan. Teka mister, hindi ka ba maliligo muna? Parang kailangan ko rin atang mag-warm up muna. Parang nakakatakot ata ang karayo mo, masyadong malaki. Anyang kinakabahan. Mula sa suot nitong jogger pants ay nadarama kasi niya sa hita niya ang pagkalalaki nito. Naligo na ako kanina, misis. Hindi na makakapaghintay ang vaccine mo. Malapit na tong sumirit. Tinitigan siya nito na para bang kinakabisa ang mukha niya. Alam mo bang ang ganda mo, wife? Natawa siya kahit kinakabahan. Manunurok na lang mambobola ka pa, mister. Hindi maganda ka naman talaga. At maswerte akong pinakasalan kita, kahit na isa yung pagkakamali. Silver, iba na yan. Baka naman crush mo na talaga ako, kaya kahit pwede mo na sabihin sa judge na ipawalang bisa ang kasal natin, hindi mo ginawa. What if tama ka nga, wifey? Ha? I like you, Pepsi. Nung unang kita ko pa lang sa'yo, humanga na agad ako sa'yo. Kaya gusto ko ring i-workout natin ang kasal natin dahil gusto kita. Silver, hindi siya nakahuma nang muli siyang halikan ng asawa. Masuyo hanggang sa naging maalab. Nang gabing yon,
Walang pagsisisi niyang isinuko ang iniingatang pagkababae sa kanyang asawa. Doon lang din niya napagtanto na sa maigsing panahon, agad niyang natutuhang mahalin si Silver. Masaya siyang narinig dito na gusto rin siya nito. Umaasa siyang mauuwi rin yun sa pag-ibig habang sila'y nagsasama. Puyat na gumising kinabukasan si Pepsi at kahit dilat na dilat ang mga matay hinayaan niya ang sariling humilata muna sa kama. Wala na si Silver sa kanyang tabi. Bango na lamang nito ang naiwan at ang halimuyak ng katas nilang dalawa na tila paikot-ikot lamang sa buong kwarto dahil sa air condition. Makaraan ng ilang saglit ay pumasok doon sa silid ang lalaki. Huwag ka na munang pumasok ng ospital ngayon. Naupo ito sa kama at hinaplos ang ulo niya. Bumaba sa balakang niya ang kamay nito at doon naman humahaplos. Masakit pa ba? Tanong nito. Tumango si Pepsi. Mabigat ang ibabang parte ng katawan niya. Kumikirot ang gitna ng kanyang pagkababae at namimitig ang mga hita niya pababa sa mga binti. After effect ng vaccine yan. Don't worry. The dosage I poured in is just right for your uterus. Nagbiro na naman ang lalaki. Natatawa na lang si Pepsi sa paandar ni Silver. Kaya aga-aga pa mukhang lalandiin na naman siya nito. Nagustuhan mo bang ginawa ko? Di ba, hindi limitado ang galing ko sa loob ng laboratory? Pilyo itong kumindat at itinuro ang labi. Tinutokso siyang halikan to. Mas magaling akong gumawa ng bata. Umunat siya at dinampian ito ng banayad na halik. Magaling ka rin sa organic vaccination. Masyado nga lang mataba ang panturok mo. Sa halip na lumakas ako, lalo ako nang hina. Pinatulan na niya ang kakulitan ng asawa. Okay lang, wifey. Sa susunod, parang kagat na lang yun ng langgam. Tumatawang anito. Halos buong araw siyang nakahilata lang sa kama. Pumuslit na lamang siya ng review sa tablet. Kailangan niyang magpasa ng accomplishment report para sa attachment ng daily time record. Para kay Pepsi, magandang panaginip ang tulad ni Silver. Bagamat kabado siya sa bawat paglipas ng mga araw dahil hindi siya sigurado kung ang panaginip na yon ay mananatiling maganda at hindi mauuwi sa bangungot. Sa bagay, hindi siya pinanganak na kakambal ang saya, kaya natuto siyang ibalanse ang buhay na meron siya. Matutong makontento, pero may pangarap at magiging handa sa mga pagsubok na yayanig sa tibay ng kanyang paninindigan. Habang lumilipas sa mga araw at buwan, lalo siyang napapamahal kay Silver. Pero ni minsan, hindi pa rin siya nagtapat dito. Hindi pa rin niya ito naririnig na sabihin ang salitang matagal na niyang hinihintay. Marahil hindi pa rin siya nito mahal. Ganoon pa man, dama niya na masaya ito sa tuwing magkasama sila. Nagagampanan nila ang kani-kanilang tungkulin bilang asawa. We managed the 3 months bracket without chaos. Paalala ni Silver sa kanya isang umaga habang lulan sila ng sasakyan patungong LCP. Tumango si Pepsi at ngumiti. Dumaan muna tayo ng simbahan. Anya sa asawa. Okay. Tango ng lalaki at nagdetour sa nakasanayan na nilang rota patungong klinik. Mahigit 3 buwan na nga ang lumipas at naging bahagi na ng routine nila sa trabaho ang pagsisimba. Naniniwala si Pepsi na ang pag-aasawa ay isang bagay na kailangang idulog sa Diyos. Bukod sa pagmamahal, ang matibay na pananampalataya ay isa ring pundasyon para sa matatag na pagsasama. Sinapit nila ang simbahan ng parokya ni St. Michael. Hindi sila umabot sa misa na halatang katatapos pa lang. Pumasok sila sa loob at naupo sa hulihang pew na mahabang mga upuan. Is that Dad? Tanong ni Silver na nakatingin sa right side kung saan naroon ang choir area. Tumingin din doon si Pepsi. Oo, si Daddy nga. Sino yung kasama niya? May kausap ang binan niya. Umiiyak na babae na halatang kinocomfort nito. Nagkatinginan sila ni Silver at nagkasundong lapitan ng dalawa. Bahagyang nagulat si Daddy Ulysses nang masumpungan sila nito. Ang babaeng kausap nito ay saglit na namilog ang mga mata at umurong ang mga luha. Pupunta ba kayo ng lab? Tanong ng father-in-law niya. Opo, si Pepsi na ang sumagot. Tumikim si Daddy Ulysses nang makitang nakabusangot si Silver at nagsuntukan ng mga kilay. This is Maria Pepsi Aligado, by the way. Pakilala nito sa babaeng kasama. Anak siya ng kaibigan ko. She's also the pianist here. Dagdag ng kanyang binan. Sa kanya ito nakatingin, habang ang babae ay tipid ng umiti sa kabila ng mga matang namumungay dahil sa pag-iyak. Hello, nice to meet you. Naglahad ito ng kamay. Tawagin niyo akong Mape. That's my nickname. Si Doc Yuli lang ang nag-i-insist na tawagin akong Pepsi. Nakipagkamay sila dito ni Silver. Maganda ang babae.
Maamo ang muka at habang tinititigan ng matagal ay lalong tumitingkad ang ganda. Payak din ito kung mag-ayos ng sarili. Mahinhin at elegante. Kahit sa simpleng bestida ay halata sa dating nito ang maalwan na buhay. Bigla niyang naisip, makadama kaya si Silver ng panghihinayang na hindi ito ang pinakasalan nito? Sumikdo ang puso niya sa naisip. Baka biglang magsisi ang asawa niya at hiwalayan na siya. Paano niya yun haharapin? Mauna na kayo, hihintayin pa namin si Father Jerome. Pagkaway pahayag ni Daddy Ulysses. Nagkatinginan sila ni Silver. Napilitan na siyang akayin ng asawa paalis. Nag-iwan siya ng magiliw ng ngiti sa babaeng kapangalan niya. Nakaakbay sa kanya si Silver at ang kamay nitong pumipisil sa kanyang balikat ay indikasyon na may nais itong sabihin. Napansin mo ba? Hindi rin nakatiis ang lalaki. Ang alin? Bahagya siyang tumingala para magtagpo ang paningin nila habang palabas sila ng simbahan. Suot ni Miss Aligado ang kwintas ng lola ko. Pamana yun pero binawi ni Dad kay Mommy. Akala ko nawala yun pero binigay pala niya sa iba. Hinahanap ko yun para sana ibigay sa'yo. Umawang muna ang bibig niya bago nag-sink in sa utak ang ibig sabihin ni Silver. Okay lang, hayaan mo na. Palagay mo may relasyon sila ni Dad? Pero ang layo ng agwat ng edad nila, di ba? Pero sabi ni Dad, mas matanda raw sa'yo ng 2 taon si Mape. Kasi nakwento niya sa akin before at dapat kayo ang ikakasal. Pero pumasok ako sa eksena. Hindi ka ba nanghihinayang, mister? Maganda si Mape ah. Bakit naman ako manghihinayang? Ang ganda rin naman ng misis ko. Destiny nga tayo, di ba? Totoo? Walang etchos? Wala po. Hanggang sa lumulan na silang muli ng sasakyan. Tumahimik si Silver at tila nag-iisip sa nakita nila kanina. Pero nakumpirma agad nila ang kutob pag-uwi kinagabihan galing ng klinik. Nadat na nila sa bahay si Mape. Katulong ito ni Lucy na naghahain ng hapunan sa dining room. Si Daddy? Tanong ni Silver nang dumulog sila sa hapag, pero wala ang ama nito. Umalis siya. Pumunta siya sa bahay namin para kausapin ng parents ko. Sagot ni Mape sa maingat na tono. Tumango si Silver. Then let's eat. Kaswal ang usapan nila habang nasa hapag at kumakain. Kinumusta ni Pepsi ang enrollment ni Lucy at treatment ni Nanay Mara. Isinasali niya sa usapan si Mape para hindi ito mailang. Pagkatapos ng hapunan ay nagsuot agad silang dalawa ni Silver ng couple apron. Bonding time nila tuwing nasa bahay ang paghuhugas ng pinggan, kahit na may mga kasambahay naman doon. Sumalang na agad siya sa may lababo habang naghakot ng mga pinggang huhugasan si Silver. Gayon din ang platter at ibang lalagyan ng mga pagkain. Bonding time nilang mag-asawa yan. Proud na sabi ni Nanay Mara kay Mape na nagtatakang napasunod sa kanila roon sa kusina para tingnan ang ginagawa nila. Pagkaway magkasama nang umalis ang mga ito. Kasalukuyang nagsasabon ng mga plato si Pepsi habang nagbabanlaw naman si Silver at nilalagay ang malinis na pinggan sa dryer. Meron naman silang dishwasher machine pero parehas sila ng asawa na gustong gawing mano-mano ang paghuhugas dahil doon din nila na pag-uusapan ang bagay-bagay. Lalo na kung may nakaraan silang pagtatalo. Ano sa palagay mong pakay ni Daddy Ron? Tanong ni Pepsi na ang tinutukoy ay ang pagpunta ni Daddy Ulysses sa bahay ng pamilya ni Mape. May kutob na ako pero hintayin muna nating makauwi si Dad. Magsasabi yun kung ano ang dapat nating malaman. By the way, na-check mo na ba ang listahan ng guest natin sa kasal? Baka may gusto kong idagdag dun. Titingnan ko bukas. Sige, sa study room muna ako. May hahabol akong email para sa expansion ng clinic. Paalam nito nang matapos na sila sa ginagawa. Okay, sige. Habang hinihintay niya si Silver, sinamahan niya ang ina na nanonood ng balita sa LED wall na nasa sala. Nabasa ko po ang updated report ng PT niyo, Nay. Maganda raw ang response niyo sa treatment at baka hindi abutin ng 1 taon ay makalakad na kayo ulit. Sasali agad tayo sa fun run, ha? Biro niya. Tumawa si Nanay Mara. Ikaw talaga. Nagsisikap akong gumaling dahil pangarap mong makita yon at gusto ko ring ako mismong maghatid sa iyo sa altar. Kaso hindi pa malakas ang tuhod ko. Malapit na ang kasal niyo ni Silver. Next week na yon, di ba? Excited na tumango si Pepsi. Okay lang, Nay. Itutulak ka ni Lucy sa wheelchair mo. Magpapaganda tayong 3 sa kasal ko kasi rarampa tayo. Matagal ka ng maganda, anak. Manang ka sa akin eh. Pero mukhang hahabol din ng kasal sina Ulysses at Mape bago matapos ang taon. Wika ni Nanay Mara. Ano pong sabi niyo, Nay? Bulalas niyang natilihan. Nagtatakang tumitig sa kanya ang ina. Hindi mo pa ba alam kung bakit narito si Mape? Dito na siya titira. Doon nga siya matutulog sa kwarto ni Ulysses eh.
Nobyo siya ng biyenan mo at narinig ko kanina habang kausap niya ang OB niya, 3 buwan na yata siyang buntis. Si Ulysses ang ama. Seryoso, Nay? Oh my God. Natutop niya ang bibig at dahan-dahang nilingon ang gawi ng study room. Tama nga ang kutob ni Silver. Kanina, kahit hindi nagsasalita ang asawa niya, dama niya sa kilos at pananahimik nito ang pagdududa sa relasyon ni na Daddy Ulysses at Mape. Ang layo po ng age gap. Pepsi, anak, wala tayong karapatang husgahan sila base lang sa agwat ng kanilang edad. Kung nagkasundo sila at masaya naman sa relasyon nila, walang karapatan ng kahit na sino para makialam. Kaya bumababa ang moral ng komunidad dahil madalas tinitingnan muna ng ibang tao ang mali ng kapwa, imbis na pagtuunan ang pagpapaunlad sa sarili. Kaya ikaw, mag-iingat ka. Hindi normal ang pagkakamali dahil may utak tayong marunong tumimbang kung ano ang tama. Hindi rin normal ang magkasala dahil may kalayaan tayong pumili. Piliin mong tingnan ang maganda at positibong parte sa buhay ng mga tao sa paligid mo sa halip na kalkalin ang baho nila. Mahabang sermon ng kanyang ina. Napahiya tuloy siya pero pinakalma niya ang sarili. Tama naman kasi ito. Sorry po, Nay. Muli siyang tumingin sa gawin ng study room nang lumabas mula roon si Silver. Sasabihin ba niya sa asawa niya o hihintayin niyang ang ama na mismo nito ang magtapat? Nanay Mara, akit na po tayo sa kwarto. Wika ni Lucy na lumapit sa kanila. Tumango si Nanay Mara. Mauna na ako matulog sa inyong mag-asawa. Paalam nito sa kanilang dalawa ni Silver. Good night po, Nay. Sabay nilang sagot sa ginang. Wife, tumawag si Dad. Parating na raw siya. Hintayin ko raw siya at may sasabihin siya. Pahig ni Silver at hinawakan ang kamay ni Pepsi. Kung inaanto ka na, ihahatid na kita sa kwarto. Sasabihin ko sa iyo bukas kung anong mapag-uusapan namin ni Dad mamaya. Okay. Tipid niyang sagot. Magkahawak kamay silang umakyat sa kwarto nila at parehas na nahulog sa malalim na pag-iisip. Nakatulog siyang baon sa isipan ang ilang mga tanong tungkol sa ugnayan ng kanilang biyenan at ng babaeng dapat ay nakatakda sana para sa asawa niya. Nagselos pa naman siya dito ng bahagya dahil baka nagustuhan ito ni Silver. Pero magiging stepmother pala ito nito at magkakasama-sama sila sa iisang bubong. Halos alauna na ng madaling araw nang makauwi si Daddy Ulysses. Si Silver na mismo ang nagbukas ng main door at binati ang ama. Hinintay talaga niya ito at iniwan muna ang asawa sa silid nila. Morning, Dad. Tumango ito at naghubad ng suot na jacket. I have a lot to explain, son. Pahayag nito ang bahagyang umiti. Hinayaan muna ni Silver na babawi ng ama ang hininga. Nagtungo silang dalawa sa loob ng study room at nagbukas siya ng wine. Nagsalin sa 2 baso. Naupo sila sa sofa na naroon. Actually, Dad, wala kayong dapat ipaliwanag. Ibinigay niya sa ama ang isang baso. Matagal na rin kayong single at deserve niyong sumaya pagkatapos ng masalimuot na married life ninyong dalawa ni Mom. Gusto ko lang itanong kung bakit ibinigay niyo kay Mape ang kwintas na pamana ni Lola. Napansin ko yun kanina sa simbahan. Dapat ay mapupunta yun sa asawa ko, di po ba? Doon lang naman siya nakaramdam ng paninibugho. Kay Pepsi dapat ang kwintas na yon. Habang ibinibigay sana yun sa asawa, gusto rin sana niyang aminin na rito na mahal na niya ito. Wala pa silang 1 buwan na nagsasama. Pero sigurado na agad siya sa kanyang nararamdaman. Kaya sobrang saya niya noong pumayag ito na i-extend ang kontrata nila at bumuo ng anak. Silver, alam mo bang hiwalay na rin sa asawa ang lola mo? Co-parenting ang ginawa nilang dalawa ni Papa noon. Naisip kong hindi maganda ang hatid na energy ng kwintas at ayokong masalayo ng asawa mo. Pero binigay mo kay Mape. Hindi kayo nag-alala na mapunta sa kanya ang malas? I did not give her that. Itinago ko yung mabuti pero nakita niya roon sa belt bag na dinala ko minsan sa fellowship. Nagustuhan niya at isinuot. I find it hard to tell her that the necklace is laden with misfortune. Religious as she is, hindi siya maniniwala sa mga ganoong pamahiin. Kaya hinayaan ko na lang. Napailing si Silver. Valid naman ang paliwanag ng kanyang ama. Ayaw rin niyang isugal ang pagsasama nila ni Pepsi para sa kwintas. Totoo man o hindi ang malas na dala ng alahas na yon. Bibilhan na lamang niya ng bagong kwintas si Pepsi. Dad, buntis ba si Mape? Nilihis niya ang tanong. Tumango si Ulysses at lumagok ng wine. 3 months, anak. Mabilis pa kayo kaysa sa akin Panunokso niya sa ama. Disgrasya ba yung nangyari o talagang intentional? Intentional. Hindi naman kami lasing. Matino ang isip ko nang galawin ko si Mape. Nakausap ko na ang parents niya at wala namang problema. Pumayag silang pakasalan ko si Mape.
Pero nakiusap ang mami niya na pumunta kami ng ibang bansa pagkatapos ng kasal namin para makaiwas muna sa chismis si Mape. Okay, Dad. Suportado kita para sa kaligayahan mo. Gawin mo kung anong makakabuti para sa inyong dalawa. Thank you, son. I guess it's never too late to be happy after all. Mahal mo ba siya, Dad? At mahal ka ba ni Mape? Hindi naman siguro siya magpapabuntis sa akin kung hindi, anak. Gaya niyo ni Pepsi. I guess natututuhan naman ang pagmamahal, hindi ba? Saka mas bata ka lang sa akin pero kasing gwapo mo rin naman ako. Nagkatawanan silang mag-ama. Hindi naman nga halata na nasa 60s na ito. Maalaga sa katawan ng daddy niya kaya matikas pa rin. Mahal ko po si Pepsi, Dad. At sa kasal namin sasabihin ko yun sa kanya. Pero seryoso, Dad. Masaya po ako para sa'yo. Imagine, 32 years old na ako, saka ako magkakaroon ng kapatid na baka maging katropa ng magiging anak namin ng asawa ko. Ayaw mo nun? Mas magiging masaya tong bahay natin. Namiss ko na rin may bata dito sa bahay. Well, soon magkakaroon na. Parating na ang sa inyo ni Mape. Ang sa amin under construction na. Pero baka bumukod kami ng bahay, Dad. Nakakahiya naman sa mag-ina mo na makikipisan kami sa inyo kapag may anak na kami ni Pepsi. Kung anong desisyon mo, anak. Basta ba, palagi pa rin kayong pupunta rito pagbalik namin ng Pilipinas? Of course, Dad. Nagbungguan sila ng baso at itinuloy ang nasimulang inuman. Tipsy na si Silver nang umakyat sa kwarto nila ni Pepsi. Mahimbing ang tulog ng asawa niya. Sinipat niya ang oras. Almost 4 in the morning na. Ayon sa balita, may meteor shower mamayang 4:30. Samantala, nanaginip si Pepsi na nagduduyan siya at lumapag sa damuhan. Ramdam niya ang haplos ng hangin sa kanyang muka. Kumislot siya at dahan-dahang dumilat. Nabungaran niya ang gwapong muka ng asawa. Gusto mong makakita ng magic, wifey? Bulong ni Silver na nagpalaya sa kanyang antok. Doon niya natagpo ang nakasalampak siya sa kandungan ng lalaki habang nakaupo ito sa rocking chair sa may terrace. Magic? Kinusot niya ang mga mata at humikab. I'll bring down the stars for you. Inangat nito ang kamay at sa isang pitik lamang ay naglaglagan ng meteor shower mula sa himpapawid. Namilog ang mga mata ni Pepsi. Paano mo ginawa yun? Inosente niyang tanong. Tumawa si Silver. Magic, wifey. Kinurot niya ito sa tiyan pero natatawa na rin. Saglit lamang ang pag-ulan ng bulalakaw pero sobra niyang na-enjoy. Mula noong bata siya, 2 beses pa lang yata siyang nakakita ng meteor shower. Teka, nakainom ka ba, mister ko? Punta niya nang masamyo ang amoy ng alak sa hininga ni Silver. Yes, kaunti lang. Sinamahan ko si Dad. I thought you would like to see the stars coming down in the morning. Thank you. Sobrang na-appreciate ko po. Hinigkan niya sa panga si Silver. Doon na nila hinintay ang pagsikat ng araw. Sinabi ni Silver ang tungkol sa napag-usapan nito at ni Daddy Ulysses. Pagkatapos ng agahan ay tiningnan niya ang schedule ng asawa pero blanco yon. Ibig sabihin, bonding time nila. Excited siya nag-prepare ng picnic mat at basket para sa pagkain. Ate, aalis kayo ni Kuya? Sabi niya wala kayong pasok ngayon sa lab eh. Tanong ni Lucy, bit-bit ang mga tuwalya para sa therapy ni Nanay Mara roon sa may swimming pool. Diyan lang kami sa flower farm, magpipiknik. Nakangiti niyang sagot habang abala ang mga kamay sa pagsalansa ng snacks at lunch nila sa basket. Dadaan ako kay Nanay mamaya bago umalis. Ikaw, pupunta ka ba ng school? Pupunta po. Ipa-final ko po ngayon ang study load ko. Punta muna ako kay Nanay. Pumihit si Lucy at iniwan siya roon sa kusina. Handa na ang baon nila ni Silver nang balikan niya sa silid ng asawa. Tapos na itong maligo at nakapagbihis na ng puting loose pants at creamy white polo shirt. Saan tayo ngayon, wifey? Doon sa flower farm, pag-aaralan ko yung ibang bulaklak. Gusto kong gumawa ng lavender tea para sa over-fatigue. Masaya niyang pahayag. Okay. Natawa si Silver sa kanya. Kumari pa siya sa loob ng banyo at naligo. Pakanta-kanta sa ilalim ng shower. Hinintay siya ni Silver. Bulaklaking bestida ang pinili niya mula sa wardrobe at flat shoes naman sa mga paa. Dumaan sila ni Silver kay Nanay Mara na nasa swimming pool at ginagawa ang therapy routine nito sa tubig. Natutuwa siyang makita na mas lalong sumigla ang nanay niya. Buhos ito sa pakikipagtulungan sa therapist nito. Aalis na po kami, Nay. Diyan lang naman kami sa farm. Paalam niya at kumaway. Isinali na rin niya sa ngiti si Romeline, ang therapist ng ina. Pumulupot sa bewang niya ang kanang braso ni Silver habang naglalakad sila sa pavement patungong farm. Distansya pa lamang ay amoy na ni Pepsi ang halo-halong halimuyak ng mga bulaklak. May concrete cottage sa gitna. Doon sila dumiretso at inilatag niya ang mat.
Nagtungo siya sa taniman bitbit ang aklat ng medicinal plants. Calendula, o marigold o amarillo. Kilala ang bulaklak na epektibo para sa skin disease, sugat, mga lapnos at galos na namamagana. Chamomile o manzanilla. Ginagawa itong tea para sa pagtulog. Nakatutulong din sa digestion. Lavender, pampakalma, pampawala ng stress, mahusay din para sa skin infections. Echinacea or purple coneflower o conica, epektibo para i-boost ang immune system, mahusay sa common colds and infections. Hibiscus o gumamela, mayaman sa antioxidants na makatutulong para mapababa ang blood pressure. Epektibo rin para sa puso at weight management. Rose o rosas, gamot para sa mga sugat na namamaga. Epektibo para sa kalusugan ng puso at may skin benefits. Passion flower o santo papa or utot-utot. Epektibo para sa anxiety at insomnia. Chrysanthemum, used in traditional medicine for its cooling properties to reduce inflammation. Jasmine, epektibo para sa sakit sa atay at abdominal pain. Red clover, epektibo para sa respiratory disease o sakit sa baga. Ilan lamang ang mga bulaklak na yon na dominante sa buong farm ni na Silver. Kumuha ng lavender si Pepsi at kinain ng bulaklak. Matamis, anya. Nakangiting tumingin siya kay Silver na nanonood sa kanya at nasa mga mata ang aliw. Let me have a taste, wife. Hinapit siya ng lalaki at mapusok na hinalikan sa labi. Halos mapugto ang hininga niya. Matamis nga. Pilyo itong umisi. Sinuntok niya sa tiyan ng asawa, pero hinatak siya nito at sinalakay ng kiliti ng dila nito ang kanyang leeg. Nangaligkig siya at pumiglas pero hindi naman siya makawala. Silver, isa. Angal niya. I love you, Pepsi. Pag-amin nito. Mahal mo na ako, mister? Ngumiti ito. Matagal na. Gusto ko sanang sakasal natin sabihin pero hindi ko na matiis. Will you become the soft drinks of my soul forever? Inaamin ko o hawak ko sa pagmamahal at ikaw ang pumawi niyon. Ang presensya mo ang rason kung bakit bumalik ang tiwala ko sa aking puso at sa puso ng iba. Ayoko na ng 3 taon. Gusto ko ng 300 taon na makasama ka. Mistulang lobo ang puso ni Pepsi sa naninikip niyang dibdib at nakadamo siya ng takot na baka sumabog yun dahil sa saya. Humikbi siya at ngumiti ng malaki. I love you too, Silver. Mahal mo na rin ako, wifey? Oo, matagal na rin. Nahihiya lang ako maunang umamin dahil baka mabastard ako ng sarili kong asawa. Pero ngayon hindi na ako mahihiya. Mahal kita, mister. Pangalan mo pa lang ang mahal na at pwede ng isang lae. Biro niya. Pangako, iingatan kita rito sa puso ko ng higit pa sa 1,000 taon kung kinakailangan. Hindi ako naniniwalang mabubura na lang basta ang pagmamahal. Hindi yun mangyayari sa ating dalawa. Hindi kita bibigyan ng dahilan para mag-isip na wag akong mahalin. Hinaplos niya ang panga ng asawa. Sa ilalim ng maaliwalas na langit, habang saksi ang mga bulaklak at ang mga ibon sa himpapawid, sinelyohan nila ng matamis na halik ang pangako sa isa't isa at ang pagmamahal na isinilang sa gitna ng mabulaklak na kapaligiran. Kasabay niyon ay may kinuha ang lalaki sa bulsa. Isa yung mamahaling kwintas na may pendant na puso. Naka-engrave ang pangalan nila sa likuran. Nabanggit na ni Silver sa kanya na ayaw na nito ng kwintas na nakaimape dahil sa bad luck niyon. Kaya bibilan siya nito ng bago at mas maganda na pwede niyang ipasa sa magiging anak nila. Salamat, mister ko. Ang ganda. Anya habang haplos ang pendant ng kwintas. Mas maganda ka riyan, wifey. Bolero ka talaga? Inabot din sila ng hapon sa flower farm bago nagpa siyang bumalik sa mansyon. Sa mga sumunod na araw ay naging abala na sila sa paghahanda sa kanilang muling pag-iisang dibdib. Hanggang sa sumapit ang June 14, 2025. Masigla ang kalembang ng kampana sa simbahan ni San Pedro Apostol. Hitik sa lavender ang gilid ng Golden Isle at sabik na nag-aabang si Silver sa kanyang bride kasama ang lahat ng guest na saksi ng pag-iisang dibdib nila. Nakatayo sa tabi ni Silver ang ama na panay-tapik sa kanyang balikat. She's here. Usal nito nang lumitaw sa pulta mayor ng simbahan si Pepsi, hawak ang kamay ni Nanay Mara. Tulak ni Lucy ang wheelchair ng ginang. Mabagal na naglakad ang tatlo sa aisle habang pumapalakpak ang mga bisita nilang nagsipagtayo. Sinalubong ni Silver ang tatlo at hinagkan sa noo ang biyanang babae. Thank you so much, Nay. Maluhaluhang tumango si Nanay Mara at nilagay sa kanyang kamay ang kamay ni Pepsi.
Hinapit niya ang asawa at niyakap saka iginiya ito patungo sa ibaba ng altar. Ang kasal nilang yun ay katuparan ng isang pangarap na minsan na rin niyang binitiwan, pero ibinalik sa kanya ni Pepsi at binigyan ng mas malalim na kahulugan. We will build a home and a love that will stay in our lifetime, and no storms can wash it away no matter how strong and dreadful it may be. I love you, Pepsi Lecadran. Mahal na mahal din kita, Silver. Mula sa kasal nilang yun ay bumuhos ang biyaya. Nabuntis si Pepsi pagkalipas ng ilang linggo at sa durasyon ng kanilang pagsasama ay nagkaanak sila ng 3. Tagumpay din ang clinical trial ng 2 food supplement na ginawa ni Silver para maiwasan ang cervical at breast cancer. Naging in demand yun sa market at mas lalong nakilala sa buong mundo ang Lecadran Pharmaceutical. Naikasal din sina Daddy Ulysses at Mape. Nagkaanak ng isa at sa ibang bansa na namalagi. Dumadalaw-dalaw na lamang sa Pilipinas. Minsan ay sila naman ang bumibisita sa mga ito. Si Nanay Mara ay tuluyan ng nakalakad at si Lucy naman ay ganap ng nurse at sa kumpanya na rin ni Silver nagtatrabaho. At si Pepsi, nagbuka siya ng sariling business. Ang bahay nila sa Magallanes ay nirenovate at naging tea shop ng herbal at medicinal flowers. Nasulit niya ang kanyang profession at napalawak ang kaalaman ng komunidad tungkol sa mga halamang gamot na matatagpuan lamang sa paligid at sa kalikasan. Ano pa bang mahihiling niya? Kontento na siya sa kung anong meron siya. Sinong mag-aakala na mula sa pagiging wrong bride niya, naging daan yon para magkaroon siya ng napakabuting asawa na nagbigay sa kanya ng magandang buhay at masayang pamilya. Naniniwala siya na tulad ng mga bulaklak, may mga pagkakataong nalalanta ang pagmamahal, pero hindi ito namamatay dahil may panibagong sibol na uusbong at mamumukadkad ulit, kasabay ng mga bagong sibol ang bagong buhay. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.